Hello mga karyal, may isisingit po tayong gawain ngayon. Ito isang dustpan. Habang walang ginugupitan ay ito muna ang gawin natin. Ayaw daw gumana. I-check up muna natin kung bakit hindi ito gumagana. Katulad po ng dati pa natin ginagawa, padaanan po natin ito ng ating mga proseso sa pag-troubleshoot. Gamitan lang po natin ng tester at iset ang tester sa times 10 para magamit ang ohmmeter against the light ng camera. Walang magandang pwesto. Yan, naka times 10 na po yan. I-calibrate. 0. Nakatapat na. Bitawan. Okay, calibrated na po yan. Ilagay yung dalawang test probe sa dalawang terminal ng AC plug. Ayan. Tapos pindutin po natin yung switch sa number 1. Dapat may resistance na masukat. Ayan. Hindi po gumalaw yung meter pointer. Open po yung speed number 1. Ilipat natin sa speed number 2. Wala pa rin deflection. Open pa rin sa number 3. Ayan, open pa rin po yung speed windings number 3. Pagka ganyan na walang nasukat, open windings po yan. Ang magiging suspect po natin dyan ay posibleng kable. Simula dito sa AC plug, papuntang motor, dadaan ng kable. Okay naman yung kable niya, walang putol. Posibleng nasa motor. Posibleng cut off ang thermal fuse. Yun po ang magiging suspect natin, ang thermal fuse. Checkapin natin sa loob kung ano ang naging problema. Baklasin lang po natin ito para makita natin ang laman sa loob. At habang binabaklas ko po ito ay maraming salamat po sa ating mga subscribers dyan na laging nakasubaybay sa ating mga vlog. Sa lahat ng mga masisipag mag-like and comment sa nakaraang latest video natin na sina Sir Ray Abdurasid ng Hulusulu, Eugenio Fernando Morito Possession ng Iloilo City, Jeffrey De La Cruz, Jomi Dumalag ng Quezon City, Edsel Solosod, Gani Pitilla, Eli Belotindos ng San Pedro Laguna, Chef Technician, YT Channel, Tito Timbang, Edgardo J. Ardato ng Bataan, Hiner Marrero, Lorenzo Advincula Jr., Alex Parone ng Camarines Sur, Henry Espirito, CK Trading, at ganun din po sa lahat ng mga silent viewers ko dyan na nanonood kahit hindi nagko-comment. Maraming salamat din po sa inyong panonood. Okay, ayan mga karyel, oh. Napakadumi ng motor niya. Pagpagan muna natin para matanggal ang alikabok. Okay, ayan, malinis na. Kung ang suspect natin ay thermal fuse, bakit ito nag-cut off? Tingnan natin yung shafting bushing kung magandang kondisyon. Saksak bunot. Maganda ang clearance niya. Taas baba, kaliwa kanan, dapat walang alog. Okay, walang alog. Tapos pingitin natin ng kamay. Tingnan natin kung may freewheeling. Ayan, may freewheeling naman. Maganda po ang kondisyon ng shafting bushing. Bakit pumutok ang thermal fuse? Open windings po siya sa tester. Maganda pa ang pagkakabalot ng mga duktungan. Parang walang diferensya ang motor. Bakit kaya walang resistance na nasukat? Dahil wala po sa labas yung mga duktungan, hindi natin matester dito kung may connection mismo sa motor. Dito po tayo mag-check sa kanyang base. Tanggalin lang po natin ito at doon natin testerin sa pinaka-switch niya kung may resistance ang mga speed windings. Tanggalin lang yan, baklasin ang 4 na screw. Kasi ito daw ay ayaw gumana. Hindi po talaga gagana yan kasi walang nasusukat na resistance sa kanyang AC plug. Once na walang nasusukat na resistance sa kanyang AC plug, hindi po talaga gagana ang electric pan yan. Testingin natin dito sa terminal ng mga switch dahil nandito yung mga terminal ng mga speed windings. Ayan, oh. Diyan po tayo mag-check ng resistance at baka posibleng AC plug din ang problema. Yan ang katulad niyan, medyo luwag. Itong kabila okay naman, itong kabila medyo luwag, baka nandito ang problema at putol yung connection, walang continuity sa AC plug papunta dito. Kaya testerin din natin dito. Pag may nasukat po na resistance dito sa kanyang mga speed windings, buo po ang motor. Tingnan natin. Ito yung speed number 1.
Yan. Ito yung speed number 2. Okay, may resistance po na nasusukat. Yan, nakita nyo. Pumalo yung meter pointer. Tapos sa speed number 3, ayan, pumalo din po yung meter pointer. Ibig sabihin buo po yung windings speed number 1, 2, and 3. Subukan po natin na sukatin dito sa line 1, line 2 ng AC plug. Tingnan natin kung magdi-deflect yung meter pointer. Dapat mag-deflect po yan ang sagad sa 0 para may continuity po ang linya. Kung wala, open po dito sa plug. Ito po yung terminal, isang linya ng AC line cord. Ito, ayun, nag-deflect po yung meter pointer at sagad sa 0. Hindi masyado makita. Ayan, ulitin natin. Ito, line 2 ng AC line cord. Ayan, nag-deflect po at sumagot sa 0. May continuity po yan. Buo ang kable. Sa kabilaan naman. So, yung line 1 ng AC cord ay buo. May continuity. At ito po yung line 2. Ito, yung may duktungan. Diretso po yan sa common wire ng motor. Ito. Pumalo din yung meter pointer. Ibig sabihin may continuity. Buo yung AC plug at AC line cord. Bakit walang resistance na nasusukat? I-switch natin. Pindutin natin yung 1. Pindutin ulit natin itong 1. Yan, wala. Number 2, wala rin. Uy, pumalo na ngayon yung number 3. Kanina ay hindi po siya nag-deflect. Ngayon, meron na. Ulitin natin. 1, wala. 2, 3. Meron na sa number 3. Pag ganyan na pumapalo na yan, may continuity po ang thermal fuse. So, ang gawin natin ganito. Ito po yung line 2 ng AC line cord. Itusok natin ng ganyan, ang isang test tube. Tapos sundutin natin dito sa speed number 1, 2, and 3. Pag nag-deflect yan, buo ang thermal fuse. Switch number 1, yun, nag-deflect. Buo ang thermal fuse. Number 2, buo ang thermal fuse. Number 3, buo po ang thermal fuse. Ibig sabihin, ang problema po nito ay nandito lamang sa pinakang switch. Wala pong contact ang mga switching ng push button switch. Tanggalin natin ang switch. Tingnan natin bakit siya ay walang contact. Ayan, ito po yung switch. Pag na-experience nyo po ang ganito, nasa contact lang po ng switch ang problema. Subukan nyo lang po na kiskisin ng liha yung contact na ito. Yan, yung tatlong contact point na yan or contact plate. Kiskisin lang po at baka kalawangin. Kasi nung una natin tinester, walang deflection ng meter pointer sa lahat ng switch. Tapos pangalawang check natin, gumana yung number 3. Ibig sabihin ay palyado po ang switching operation ng push button switch na ito. Kiskisin lang hanggang sa common tab. Tapos kiskisin din po yung mga plate, contact point sa bandang taas. Yan. Yan, okay. Medyo kumintab na. Ikabit ulit natin yung dalawang test probe sa dalawang terminal ng AC plug ng electric fan. Tapos pindutin po natin yung switch at pansinin yung meter pointer kung magde-deflect na. Kasi nandito lamang po ang naging problema niyan. Sa number 1, ayan, meron na. Nag-deflect ang meter pointer. Patayin. Number 2, meron na. Patayin. Number 3, may contact na po yung mga speed windings natin. Yan o. Nagkaroon na po ng contact yung mga switch. 1, 2, 3. Ayan. Patayin. Okay, naging good na po yung condition ng switch. Nandito lamang po ang problema. Gawin natin ay sprayin lang po natin ito ng WD-40 para tumagal at hindi kapitan ng kalawang. Tapos ibalik natin sa dati niyang pwesto. Ito, sprayin lang po natin yan. Okay, goods na yan. Tapos ibalik na natin sa dati niyang pwesto. Nasa bandang kaliwa yung 0 at nasa bandang kanan yung number 3.
Tapos ibalik na rin natin yung takip. Lagay ang 4 na screw. Ilagay na ang base. Ayan, naibalik na sa dating pwesto ang switch. I-double check natin kung may resistance na ang electric fan. Nakakabit na ang test probe sa AC plug ng electric fan. Pindutin natin sa number 1. Ayan, nag-deflect. Normal resistance po yan. Patayin, lagay sa number 2. Meron. May resistance. I-off. Pindutin ang number 3. Ayan, meron na po. Normal po ang mga resistance na nasukat natin sa speed number 1, 2, and 3. Normal po ang reading ng motor. Okay? Kanina, hindi po siya nag-deflect. Kahit isaksak po natin yun sa outlet, hindi po yan gagana. Pero ngayon na nagkaroon na ng reading yan, pwede na nating isaksak yan sa outlet. Ito po, saksak na natin sa outlet. Pindutin na natin sa number 1. Ayan mga carrier, gumana. Good na po yung kondisyon ng motor. Kasi normal resistance po ang nasukat natin. Walang ilising dala yung mayari. Ganito lang po ang dinala niya. Kaya hindi natin malagyan ng ilisi, wala yung ilisi niya. So yan po mga carrier, gumana po sa number 1. Lagyan natin sa number 2. Yan, good. Gumagana pa rin. Lagyan natin sa number 3. Ayan, good. Diretso po ang pag-ikot ng kanyang shafting. Gumagana ang motor ng normal. Balik natin sa number 1. Ayan. I-steady natin. Okay, naka-steady na. Ayan, gumagana po. Ayan, kitang-kita yung pin niya na umiikot yung shafting. Mga kariyan, ang video po nito ay isang aral para lamang na ipakita sa lahat ng mga nagsisimula pa lang sa ganitong gawain na kapag chinek ang resistance sa pamamagitan ng AC plug at walang nakitang resistance, hindi po lahat ng problema ay nasa motor. Posible po pala na nandun lang sa may bandang unahan at ito po yung kanyang switch. Minsan po ayan ay nawawala ng contact kaya walang nasusukat na resistance kahit na alinmang speed windings. Kaya ugaliin po natin na unahin na i-check simula sa AC plug papasok ng circuit. Bago tayo magbaklas ng motor, ay na-sure natin na ang nasa bandang unahang parts ay buo lahat. Katulad nito, na ang problema ay nasa switch lang. Okay, paki-like and share naman po ng video na ito para malaman din ng iba. Paki-subscribe na rin kung bago lang kayo sa channel na ito. Ito po ang aking munting channel. The real life Vic X Real Vlog expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber.